Daan-daang TNVS drivers ang nabigong makakuha ng ayuda dahil wala umano sa opisyal na listahan ng LTFRB. Ayon po sa mga otoridad, karamihan daw kasi sa kanila ay mga hidden tempo drivers na aktibo sa mga app pero walang permit. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon former LTFRB Chairperson Winston Hines. Attorney Hines, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at sa inyong mga tagapanood. Maaari niyo hubang ikwento sa amin kung papaano kaya humantong sa ganitong klaseng gulo na meron daw hidden tempo drivers sa TNVS? Okay, ganito po yan, sa aking pagkakalam at pagbabasa ng ating mga news items, ang aligasyon na nagkaroon ng mga tempo drivers, ibig sabihin yung wala daw mga prangkisa at illegal na nagda-drive ng kanilang mga TNVS, ay nagkaroon po ng information gap, ng data gap ang between ang LTFRB at yung ating mga TNVS. Kasi po ang LTFRB, pag nagbibigay ng prangkisa, ang kanilang tinatrack sa record po nila ay specific vehicle. Ang CPC ay para sa isang vehicle, or prangkisa. Samantala po sa part naman ng mga TNVS or TNC, ay ito naman yung mga authorized drivers ng mga operators or yung mga owners ng mga vehicle na pag nag-submit ng application ng franchise is kalimitan isa lang. Pero pag na-onboard na po sila ng Uber or dating Uber or Grab or InDrive, nagkakaroon na po ng pangalawa at pangatlo. Kaya doon nagkaroon ngayon ng pagkakaiba ng kanilang data. Pero, Attorney, ano ho ba ito? Senyalis ba ito na siguro mabilis po yung pagdami ng mga pasahero kaysa sa maybe kakayahan ng gobyerno para mag-regulate? Well, tama po yun. Talaga nagkaroon ng pagkukulang at pagkakadelay ng processing ng mga applications, ng ating gobyerno, ng mga applications ng mga franchises. Kaya kailangan talagang i-modernize dapat, at i-digitalize, yung mga applications as well as the tracking ng mga applications na ito para nakakasabay ang ating LTFRB, ang DOTR, doon sa demands ng market po natin. Para hindi ho nagkakaroon ng ganitong problema na sa LTFRB records, ito lang ang kanilang listahan ng mga operators and drivers. Doon sa TNVS naman, kasi tinatrack nila the owners and drivers at yung mga authorized drivers. Meron ho kasing report na direktang inakusahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Grab at InDrive dahil umano itinatago raw yung tempo drivers sa ayuda list. What can you say about that? Palagay ko hindi po tama po yun, dahil sa records po ng LTFRB, nung una silang nag-submit ayon sa balita, ang isinabmit nila ay yung mga isinabmit ng mga authorized driver. Kalimitan yan, Pinky. Pag nag-apply ka ng prangkisa, isa lang yan ang ina-admit mo or isinasubmit mo, yung owner. Pero pag ikaw ay mayroon ng prangkisa or provisional authority, i-onboard ka na yan ng ating mga TNC. At dahil sa demands naman ng economy natin at gustong kumita ng ating mga owners, drivers, nagdadagdag po ng pangalawa o pangatlo ng mga drivers para, 8 hours lang pwedeng mag-drive ang isang driver. Paano naman yung panggabi, another shift, kumbaga pangatlo. Kaya doon nagkaroon sila ng data. Kaya hindi po kasalanan ng mga drivers na sila ay hindi na i-report sa LTFRB. Kundi, bigyan sila dapat ng pagkakataon ngayon, dialogue between TNCs at yung LTFRB para ma-reconcile po yung kanilang data. Ano ho yung sinabi niyo na po kanina, isang reforma o solusyon dito is digitalization. Ano ho pa kaya ang kailangan gawin para maayos yung issue dito sa TNVS industry, sir? Palagay ko, ang aking rekomendasyon at ang isususog dyan, Pinky, ay magkaroon ng unified at on-time, online na credentialing, Ibig sabihin, nakikita dapat ng mga owners and drivers kung ano na ang takbo ng kanilang applications para maging makita nila at alam nila mas mabilis, at open and transparent
pati nung kanilang mga drivers, no? At hindi yung manual and paper-based processing pa rin ng mga na ginagawa ngayon ng ating ahensya. Oo, medyo mahirap na ho talaga yung gano'n, especially yung manual and paper-based. Sa dami po talaga ng ahensya, ang kailangan talaga digitalization. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Former LTFRB Chairman, Winston Hines. Thank you, Attorney. Salamat. Maraming salamat. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.